Ang salvation, ganito yan. Nilaliwanagan ka ng kaligtasan. Okay? At nanampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kasi kung hindi ka manampalataya, paano ka napaligtas? Ganun yun. No? Wala kang gagawin. Respond bilang response mo sa panawagan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Hindi ka talaga maligtas. Gawin ka. Pero hindi nangahulugan na ang pagtanggap mo kay Jesucristo ay naging gawa na. Response yun. Right? So now, nung nanampalataya ka kay Jesucristo sa panahon ni Jesus Christ during His earthly ministry, it's, the faith, how faith works during the Lord Jesus Christ. Even you call the name of the Lord Jesus Christ, thou son of David, that is faith. Alright? But during the time of the Gentiles, nung si Apostle Paul sa atin, papaliwanag ng kaligtasan, no? Kasi si Apostle Paul is an apostle to the Gentiles. Alright? And we are the Gentiles. So ang kaligtasan natin, how it works, it is explained in the book of Romans. If thou shalt confess in thy mouth the Lord Jesus, whom you are going to confess? Jesus Christ. And shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. That's how faith works. Panahon natin. Right? Kasi di naman natin nakikita si Jesus Christ eh. Di ba? And then sa 10, for with the heart man. Sa puso ba? Ang tao ba? Kaya ang pagpapahayag mo, hindi sa nguso. Pagpahayag natin. So, kasi nandoon yung panampalataya. For with the heart man, buksan mo Brad, Romans chapter 10, verse 9 and 10, ito yung mga susi eh. For with the heart man, believe it. Siya ng Diyos. Alang naman babayaan ng Panginoon yung mga mananampalataya, mga anak niya. Hindi na babayaan yan, siyempre. Ang Diyos, ang sabi nga, God is our refuge, sabi nga, eh, ha? Now, nung naligtas ka kapatid, this is how it works, ha? Kapunan, mananampalataya ka, okay? The Holy Spirit dwells. Yan ang sealing power natin, kapatid. Yan ang patunay na ligtas ka. Bakit? You have the Holy Spirit in you. Hindi mo kailangang imbitahan ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit. And why you invite the Holy Spirit if the Spirit is already in you? Alright? Be Spirit-filled na lamang. Paano ka be Spirit-filled? Study the Word of God. Right? Yan. Now, nung nag-dwell ang Holy Spirit sa iyo, kung gusto mong malaman saan ang mga bersikulo na magdodwell dyan ang Holy Spirit sa iyo, it is in the book of Romans chapter 8. Nandyan lahat yan. Nandoon din sa Ephesians chapter 1 verse 13. Nandoon din sa book of John. He will dwell in you, He will abide in you forever. Then, nag-dwell ang Holy Spirit sa iyo. Doon sa book of Galatians chapter 5 verse 20. Ang Holy Spirit may pag tama ang kaligtasan mo kapatid, naniniwala ako may pagbabago talaga. The fruit of the Spirit, Holy Spirit, is love. May pagmamahal. Paano mo ipakita ang pagmamahal mo? Pakita mo sa asawa mo. Oh. Sa pag-asawa, walang dominion ha. Walang dominion na word.
ang lalaki hindi inutusan ng Diyos na dominate the wife. Wala. Ang sabi lang, husbands, love thy wife. Walang sinabi na ang babae, dominate your husband. So that your husband become Andres. Andres Desaya. Walang sinabi na ganon. Wives, submit unto thy husband. There's no way now, communication should have to be prevailed sa mag-asawa. Ganun yun. Bakit? Kasi pagdating sa pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, i-apply mo naman sa buhay mo. Okay? Ang Diyos, minahal tayo, kahit hindi ka ibig-ibig. So, mga kapatiran natin, kahit hindi ka ibig-ibig ang mga pagmumukha, or asawa natin, hindi ka ibig-ibig ang pagmumukha. Yan ang mystery or hiwaga ng. Pag hindi mo naunawaan yan, kapatid, ligaw ka. My joy. In fact, ginamit tong mga pangalan sa mga tao. May galak. Peace. Kahit anong daming problema, mayroon pa rin peace ang mananampalataya. Long suffering. Again, ano may apply ang long suffering? Long suffering ba? Ibig sabihin, nagpapahinuhod ka talaga kahit sa dami ng mga pinagdadaanan mo. Talagang you are, grabe pasensya mo. Hindi suffering long. Oh, so I suffer long. From my wife. Parang gano'n. May nagsabi sa akin, grabe sa kumpran, gano'n ba? Kindness. Ang kindness, kapatid, gentleness yan. Goodness, kabaitan. Faith. And then, in verse 23, meekness. Meekness is very approachable. The Lord Jesus Christ, meek, lowly nga eh. Maam. Temperance. Temperance. Against such, there is no law. Lahat na yon, kapatid, apart from the law of Moses yan. Okay? Ganun yan. Kasi ang Church of Galatians, abay napakagaling sa batas mga kapatid. Pagdating sa batas, di manampalataya tayo sa Diyos, tapos may batas din sinusunod. Ibang klase yung Galatians. Church of Galatia, anak ko po. So, ganun mga kapatid. Amen? I hope we understand how salvation works. Kaya imposible, ikaw ay napakarumi nung hindi ka pa naligtas. Para kang ang uod eh. Okay? Para kang uod sa guyabano na yan na grabing mga sungay pagkadami. So, alright? Nag-transform. Pero ang transformation niya, nag-umpisa sa naging kukon muna siya. Pagdating ng panahon, abay, nung lumabas na, ang ganda namang parang parang-parong. Oh. Walang parang-parong na bumalik sa uod na napakapangit. Tama? Walang mananampalataya na bumalik doon. Kung bumalik siya doon, backslide na yun. I-deal ka ng Diyos dyan. Sigurado yan. So, believe me. Through the words of God. Ganun yun. Dahil kung bumalik ka doon, alam mo bang itsura mo? Ano mo? Yung tawag ito, ano ang itsura mo? Hindi mo maintindihan, Brad. Ang backslider, Brad. Simba ka, naligtas ka, dito ka. Bumalik ka sa mundo, Brad. Huwag ka nang bumalik sa pagsimba. Ay, mag-ingat ka. Pagkakatayan ka na ng Panginoon. Kasi ligtas ka eh. Oh. Siyempre, pag ang isang mananampalataya, hindi bumalik sa Panginoon, ay tiyak ang Panginoon ay pamatay siya. Mayroong ganyan. Mayroon namang hindi. Pero kung bumalik ka, mas maganda. Oh. Sigurado papatay. Hindi pupunta impyerno. Hindi. Kung nagsabi yun. Yung mga ibang grupo nagsabi may impyerno. Pag-slide nga eh, ang term eh.
Backsliding meaning, nandun ka sa tama, nag-backslide ka lang. Oo, ganun yun. Mananampalataya ka. Pero iba yung hindi ligtas, ha? Backsliding word, nag-backslide ka ba? Yung word na backsliding, Brad, likal yan. Ganun yun. Nasa tama ka na. Kasi sa amin sa charismatic pastor, Pag na-backslide, kasi nga, laging tanggap sila eh. Pag na-backslide, balik, tanggap na naman uli, maligtas, gano'n. Babalik na naman uli, tanggap na naman uli. Oo, tapos pag nagkasala, ayun na naman, nawala na ng kaligtasan ko. Babalik na naman. Pagkasala na naman mamaya, naku, babalik na ako. Ganun. Hindi tama yun, Brad. Hindi tama kaligtasan yun. Alam naman natin yun. Alright? So, ganun ang kaligtasan, ha? Kaya, ang kaligtasan, it produces fruits. It produces good works. Hindi you produce good works para maligtas ka. Okay? May outcome ba? No? Amen mga kapatid? Kaya sabi yan din. Yung salita ng Diyos na tanim doon sa tamang ang binhi. Yung salita ng Diyos na tama na nagtanim doon sa tamang lupa, sa matabang lupa. Brad, nagbubunga, Brad. Hindi nga pareho eh. 100s, may 60s, may 30s eh. Kasi ganoon mo palataya, hindi mo pare-parehong bunga dyan. Mayroong mabilis agad mag-preach, ang galing. Amen, praise God, purihin ng Diyos. Mayroon naman sobrang bagal, pero at least mayroong transformation. Ang mahirap niyan, sa sobra mo ng tagal naman ng palataya, para kang grade 1, hindi ka nag-grade 2, nag-grade 3, umabot ka ng grade 6, bata ka pa rin, mahirap naman. Brad, ibig sabihin, hindi ka lumago. Parang, saan ka ba makikita ng bata noon? Tapos pagdating ng college, bata pa rin. Alam niyo yung bata, mga kapatid? Mabilis matangay yan. Mabilis matangay ba? Mabilis sila matangay. Pag ang mga bata, mabilis matangay yan. Bigyan mo lang kung ano-ano yan, matatangay yan. Kaya, madaling maniwala. Kaya kayo mga kapatid, pag tumagal kayo sa pananampalataya, huwag kayong tangayin, ha? Kasi pag tangayin kayo, salita ng Panginoon, tatangay talaga kayo. Huwag kayong maging tanga. Okay? Salita ng Panginoon. Do not be foolish. Study the Word of God. Oo. Papaliwanagan ka ng ibang magagaling magsalita dyan na matatangay ka talaga. Bakit? Kasi tangayin nga. Amen mga kapatid? Patuloy tayo sa pag-aaral. Just give me until 12:20. Sa ating pagpatuloy sa ating pag-aaral, mga kapatid, sa ating Christology, ito ang last na pag-aaralan natin about the personality of the Lord Jesus Christ. Remember, Jesus Christ is 100% God and 100% man. Alright? Diyos siya, kaya ang term natin, God na nagkatawang tao. Kaya nga ang wording natin ay God, kumbaga Jesus Christ was made flesh. Lagyan ng katawan. Na-incarnate siya. Incarnate, to embody in the flesh. No? So ang last na topic natin sa kanyang pagkatao sa ating pag-aaral ay Jesus Christ was given human names, titles. Okay? Katulad ng tao, sa pag-aaral natin last week, katulad ng tao, si Jesus Christ din may body, may soul, and spirit. Okay? Yan ang pag-aaral natin last week. Now today, Jesus Christ was given a name. Human names. Like that. It's a very simple teaching, pero mayroong human title si Jesus Christ na doctrine talaga. Okay. Saan natin? Pagdating ng 12:20, Brad, ganun ba? Huwag yung ulo natin, kundi oras ba? Okay. Now, Jesus Christ was given human names and titles. Number 1, his name is
Jesus. Number 2, the Son of Man. Number 3, Jesus of Nazareth. Number 4, the man Christ Jesus. Number 5, the second man. Number 6, the prophet of Nazareth. Yun yung mga pangalan ni Hesus Kristo. Number 7, the carpenter. May karpintero talaga si Jesus Christ. Bakit? Yung tatay niya karpintero eh. Yan lang yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na katulad sa movie, siya ay napakaputi na putis, tapos blue eyes, tapos mahabang buhok, ganito, ganyan, gandang balabal. Oh, hindi mo pwedeng sabihin ganyan kung ano talaga itsura ni Jesus Christ during His earthly ministry. We can say that Jesus Christ is just an ordinary person. We're going to talk about His humanity. No? He looks Jewish. Parang ganun. Ang Hudyo, mga kapatid, na hindi pa nahaluan ng ano talaga, no? Kung karpintero lang pag-usapan, eh, talagang pakita mo yung kulay siguro nila, no? Ganun. Pero, ang pagkatao ni Jesus Christ, yeah. But when He started, ganun kasi ang buhay ni Jesus Christ. Nung maliit pa siya, hanggang sa, mayroong instance sa Biblia na when He was edad niya na parang mag-adolescence pa lang siguro, bandang 12 years old, ay mayroong nagsalita siya doon sa synagogue, sa templo, na talagang nakikipagtalastasan at namangha yung mga tao. Alright? Now, after that, tahimik na naman ang buhay niya. Walang record ba? No? Walang record kung anong ginawa niya, saan siya pumunta, anong ginawa niya. Alright? Mayroong nagsabi dyan, mag-ingat ka sa Facebook ha, may nagsasabi na si Jesus Christ daw, ang ginawa niya, noong mga silent years niya, ng adulthood niya, ay pumunta daw siya kung, mayroong nagsabi, pumunta daw siya kung saan pumunta, ano bang lugar yun. O tapos yung nag-aral daw ng salita ng Panginoon. Sabi ko, pag nag-aral siya ng salita ng Panginoon, hindi siya Diyos, bakit siya nag-aral ng salita ng Panginoon? Ipaliwanag lang niya. Katulad ng ginawa niya sa scripture roll sa Book of Isaiah, talagang pinaliwanag lang niya. Hindi niya inaral. Bakit niya aralin yung salita niya? Mali naman to. Alright? Aralin na yung salita ng Panginoon. Hindi salita niya yan eh. Oo. Hindi. Ipaliwanag lang niya. Pag nandyan, di ipaliwanag. Ganun lang. Hindi yung mag-aral pa siya ng salita ng Panginoon. Abay, ibang Diyos yan. Ibang tao yan. Now, not until na noong pagdating niya ng 27 AD, during the time of, sino na ba yung Caesar na yun? At sa panahon niya, si Herod Antipas na eh. Augusto Caesar noong pinanganak siya. Siguro Tiberius Caesar, if I'm not mistaken. Okay. Kasi nag-umpisa na siya at the age of 30. Alright? At the age of 30 is the exact years old, or edad ng isang tao pag nag-umpisa siya sa kanyang paglilingkod sa templo. Mga sa Jewish custom ba? Ganon edad. Alright? And then, 3 years, at the age of 33, 3.5. So, he was killed. He was crucified. Ganon siya. Now, open the Bible in the book of Acts chapter 2, verse 22. Acts chapter 2, verse 22, he was called Jesus of Nazareth. He was called Jesus of Nazareth. And when they heard that he spake in the Hebrew tongue, to them they kept the more silence, and he said, Brad, hindi. 2:22. 2:22. Panahon to ni si Apostle Peter. Nung nag-preach siya, maraming naliligtas. At marami din at the same time babaptize.
Okay? Sabi dyan, ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Kasi nga, matigas ang puso ng mga Hudyo, mga kapatid. They have the unbelieving heart. Ang mga Israelites. Kaya paliwanag ni Apostle Peter, kasi Jesus Christ was even prophesied as a prophet out of Galilee. Kaya nga sabi ni Nathaniel, si Nathaniel sa 12 apostle is called Bartolomeo. Hindi siya naniniwala na out of Galilee, mayroon ba talagang prophet dyan? Kaya nga sabi doon sa book of John, he came to his own and his own believed him not. Kasi Jesus Christ is a prophet from Galilee, not knowing na itong mga Israelites, they don't know that there was once a prophet out of Galilee in the name of Jonah. Okay? In the name of Jonah. That is why, sabi ni Apostle Peter, Jesus of Nazareth, fulfilling the prophecy in the Old Testament in the book of Isaiah that he will be called Nazareth. Bakit? Ang lugar na yan, mga kapatid, is a Galilee of the Gentiles. Galilee, mga kapatid, is a mix of nations. Dahil trading area iyan. Yung Galilee, Sea of Galilee. Kasi andyan yung mangingisda eh. Right? It is called also the Tiberias Sea or Sea of Tiberias or Sea of Galilee. Tawag dyan. So, dahil itong lugar na ito is a business center ng Galilee, maraming mga Gentiles dyan. Kaya nga sa propesya ni Prophet Isaiah, doon talaga sa Galilee of the Gentiles. Alright? Doon siya. Bakit nga ba siya napunta ng Galilee? Sa Galilee, mga kapatid, there is once called a city of Galilee named Nazareth. Out from Egypt, noong pumunta sila si Mary at saka si Joseph, nung maliit kasi pinamatay nga ni King Herod the Great, yung mga bata, 2 years old and under. Kaya ang Diyos, inutosan si Joseph pumunta kayo sa Egypt. And out of Egypt, tinawag siya ulit. It was to fulfill the prophecy in the book of Isaiah na out from Egypt, in the book of Hosea, out from Egypt have I called my son. And then balik sila doon sa Israel, hindi sa Judea, but in Galilee. Bakit? Umupo ang anak ni King Herod, si Archelaus, pagkapatayin na rin sila uli patayin sila uli, baka patayin din sila Pero hindi. So doon siya nag-umpisa ng kanyang ministry. Galilee. City doon is Nazareth, the city of Galilee. Pero he moved pa rin sa area ng Galilee from Nazareth, he moved forward going to Capernaum. Ang Capernaum, kapatid, city din yan. Taga dyan si Pedro. Apostle Peter. Kaya sinabi God niya, Jesus Christ of Nazareth. Okay, nakuha ninyo. So, first name na binigay kay Jesus Christ, Jesus, or titles sa name ni kay Jesus Christ is Jesus of Nazareth. Okay, parang ganun lang ba? Aris, taga Riyadh. Parang bakit? Iba ang galawan ng mga Riyadh. Parang ganun lang, no? Okay. Alright. Yung Cebuano. Yung taga Leyte. Bisaya magsalita. Parang ganun ba? No. Okay. Or taga Manila. Okay. You understand, mga kapatid? Jesus Christ of Nazareth. Or Jesus of Nazareth. Okay? So now, another name na binigay para kay Jesus Christ is what? The man Christ Jesus. In 1 Timothy chapter 2, verse 5.
the man Christ Jesus. For there is one God and one mediator, sabi ni Timothy, an Apostle Paul to Timothy, between God and man, the man Christ Jesus. Bakit? We're talking about his humanity. That's why he's also called man. Yan ang sinasabi natin. May mga grupo dyan sa labas, brad. May mga religion ba na nagsasabi, isite nila itong versikulong to. Kung may mapatunayan ako, mayroon ganun yun eh. Na nagsasabi, gano'n. Sa Biblia mo, o ano, na magsasabi na si Jesus Christ is man. Parang ganun ba? Maniniwala ka ba sa akin na siya tao talaga? I-cite niya yan. Sabi ko, Brad, alam ko na rin tutubukin mo. Kasi sinabi naman talaga eh. For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Kapatid, ganito yan. Ang tutubos sa tao na nagkasala, saan yan? Tao din. Kaya ang Diyos nagkatawang tao. Hindi pwedeng tubusin ng Diyos ang tao na Diyos siya. Alam mo kung sinong unang magreklamo? Satanas. Magreklamo agad yan. Magreklamo agad yan. Sabihin agad ni Satanas, it's unfair. Bakit? Madali mo lang gawin yan eh. Ganunin mo lang eh. Diyos ka eh. Kung pagkatao ka, tingnan natin kung kaya mo. Ano man Satanas? Alright? Ganun yun. Ganon ang ginawa ng Diyos. Pag nagsangla kayo ng mga alahas nyo doon sa Cebuan na kapatid, wala kang makita na ang nagtubos sa iyong sinangla, hayop. Ang nagtubos doon, tao din. Nasangla yung ano mo, di ba? Wala makita wala doon magtubos dyan. Kung ano-ano ang tubos yan. Magtubos yan, tao pa rin. Ganun yan. We are talking about redemption. Talking about redemption. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Tandaan niyo yan. Tao ang nag-redeem sa atin. Hindi talaga hayop. Yung mga hayop in the Old Testament, it's just temporary. Because God requires blood for the remission of sins. The book of Hebrew. Yung mga hayop ng unang panahon, pag pinambayad yun sa kasalanan mo, yung called sin offering, ang dugo nun, iwisik-wisik yan doon sa kung anong gagawin ng pare. Pero when Jesus Christ died and His blood shed, nabuhos doon sa cross ng Calvary, yun na yun. Yun na yun. Yung ibang mga tao, mga kapatid, pagdating ng sin offering nila, nagkatay pa rin ng baboy or nagkatay pa rin ng hayop. Pangbayad daw ng kasalanan. Tapos na eh, si Jesus Christ, ba't mo gawin yan? Wala na dapat ganyan. Kaya maliwanag, brad, na ang law of Moses hindi paligtas yan. Amen ho ba? Amen ho ba? Now, another name of Jesus Christ. The second man. Kita mo? Second man siya. Sino bang first man? Ang bihira. Hindi ba pwede na si Jesus Christ ay first man? Hindi ba pwedeng? Bakit second man talaga ha? In the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 47. 1 Corinthians chapter 15 verse 47. For the first man is of earth. We are talking salvation. Brethren, ito naman ay salvation. The vocabulary of salvation, mga kapatid, mayroong isang vocabulary, mayroong isang salita doon na sabihin in the vocabulary of salvation. Mayroong isang word doon na tinatawag na glorification. If we are talking about salvation, brethren, mayroong isang word diyan na sa doctrine ng Baptist na called glorification. Why? Because we will be having our glorified body. Not in this world, but after. Kaya nga, pinaliwanag ni Apostle Paul, tayo mga kapatid, yung katawan natin ngayon mga kapatid, itong
Itong may mga kurekong ng mga katawan natin na mga kapansanan, mga kapatid. Okay? Ay, papunta lang to sa lupa eh. Yung 1 Corinthians chapter 15, pinapaliwanag dyan kung paano tayo magkaroon ng resurrected body. Or pinapaliwanag dyan kung paano tayo magkaroon ng glorified body. At ang glorified body na yan doon sa Book of Job is as a flesh of a child. Alala nyo ba na pag ang anak ninyo, mga kapatid, nung maliit pa, ang sarap pupugin. Mutakin mo pa nga yan eh. Bakit? Kasi masarap talaga ang bata, Brad. Yan yung batang maliit, Brad. Tapos bagong ligo, ang bango, ay sarap pupugin, liig. Labi mo pa mo, kagalit pang misis mo kasi halikan mo pa sa labi. Ang sarap kasi. Ganun, ang mukha, parang kala mo, susungayin mo na eh. Bakit? Yung tiyan, ganun-ganun mo kasi iba talaga ang flesh ng bata. Pero okay na, mga malaki na. Pupugin mo raw ng halik yung liig niya, nakadaming libag niyan. Iwan ko na lamang. Oh. Kita mo yan, kapatid, yung ano natin, yung glorified body natin, ibang glorified body natin. Bigyan tayo ng body ng Diyos na kumplito. Kung may pagkakulangan yung body natin dito sa lupa, pagdating doon sa langit, abay, ano bang itsura mo yung pinaka-peak point mo ng buhay mo na guwapo, ibang klase? Ganun mga kapatid. Bakit? Kasi yung unang katawan natin, ito yung unang katawan, yung first man yan eh, is of earth. Patungo lang sa lupa yan. Pero yung second man is the Lord from heaven. Sino ang second man? Christ. Si Jesus Christ, kung anong itsura niya, as He is, yun din tayo. Amen mo ba rin? Did you understand that? Alright? Comfort sa atin yan. Kung putol-putol yung paa mo, or bali-bali yung kamay mo, ay pagdating doon, kompleto yan, huwag kang mag-alala. Kung bungi-bungi tayo, ay bigyan tayo ng ngipin ng Panginoon. Ayos. Oh. Pastor, paano yun kung talagang kursoro ay ganitong katawan natin? Pagdating doon, Brad, perfect yung katawan natin. Walang imperfection, ha? Pagdating ng langit, bigyan ka ng maayos, kompletong katawan ng Diyos. Glorified body ang tawag doon. Kasi as He is, eh. Mayroon bang pungkol doon? Mayroon putol bang paa doon? As He is, eh. Kung ano yung tsura ng Jesus Christ, eh. As He is. Na kompleto. O di, ganun din tayo. Amen mga kapatid? Oh. Next. Human names of Jesus Christ. The second man, si Jesus Christ yan. The prophet of Nazareth. Alam na natin kanina, Jesus of Nazareth, the prophet of Nazareth, pareho lang yan. Oo. Because he was in the city of Galilee. The city of Galilee, Nazareth. Alright? Mark chapter 6. Si Jesu Cristo may kapatid ha, called step brethren. Step sibling na. Oh. Alright? Ang anak niya, ang kapatid niya, sino? Si James. Si James sa Tagalog ay Santiago. Paano yung Santiago yun, brad? Ba't ang layo? Layo, no? Dapat Jaime. Pwede naman Jaime. Oh, malapit yun. Jaime. Si James ba? Yung writer ng Book of James. Kapatid ni Jesus Christ yun. James is the leader of the Church of Jerusalem. Sino? Sunod. Si Joseph. Joseph is Joseph. Pero wala siyang sinulat. Kapatid. Si James talaga, apostle. Next, Judah. Si Judah, yun yung writer ng Book of Jude. Writer ng Book of Jude. Apostle din yun.
I think his name is Thaddeus. Ngayon, si Simon. Si Simon, walang sinulat. Hindi yan si Peter. Kasi Simon, Peter din yan eh. Pero iba yan sa Apostle Peter. Kapatid niya, he has sisters. Wala na niya. Okay. So, he is carpenter. He was given a name or a title as is not this the carpenter, the son of Mary? Carpentero talaga. Kasi nakita ng mga Hudyo yan. Parang malay na mga. Na-amaze kasi sila, kapatid. Grabe magbitaw ng doktrina. Talagang gulat na gulat yung mga Parisi. Kaya nga sabi nila dyan na-amaze sila eh. They marveled. They marveled, brethren. Nakita kasi na to. Nagpukpuk lang to ng kagabi, kahapon na. Karpintero, ba't ka rin sa'yo magsalita? Sinasabi ko sa inyo. Kasi nga karpintero eh. Ay, tatay niya, karpintero. Ano bang ituro ni Joseph sa kanyang anak? Siguro sabihin, lagariin mo ito. At mga magulang niya siguro, inuutos-itusan lang nilang Diyos. Parang ganun lang, yun. Okay? He's a carpenter. Amen ho ba, kapatid? Another name or another title given to Jesus Christ is what? A man. Nabanggit na yun kanina. Master. Master. Okay? Dapat ang tawag sa kanya, ganito ba? Lord. Pag sinabi mo, Lord, may ibang klaseng pero kung sabihin mo, Master, parang si Jackie Chan na nga, Master. Master. Ganun lang ba? Rabbi. Tawag mo. Rabbi. Kasi nga, siya, magaling nga magsalita. Kaya Master na tawag sa kanya. Pero dapat tawag mo, Lord, what shall I do? Ano ba? Yan ang Apostle Paul, ganun sinabi. Si Saul pa siya eh. Lord, what shall I do? What have binanggit ni on the way to Damascus nung binulag na siya. Ano ang gagawin ko? Eh sinabihan siya ng Panginoon, punta ka doon kay Ananias. Eh nga sabi ni Ananias, Brother Paul. Right? So, Jesus Christ was given a name, Master. Open the Bible in the book of Matthew chapter. Follow thee whithersoever thou goest. Pagkaya nang sasabihin mo, Badabay, it takes faith, brethren, to follow the Lord Jesus Christ. Kasi itong tao dito, masaya siya, galak siya. Pero yung isang mayamang binata, naalala ninyo? He went away sorrowful. Di ba? May magkakaiba, di ba? Ang pagsunod mo sa Panginoong Hesukristo, nung naligtas ka, galak ka, masaya ka. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng eternal life. And if you think of eternal life, hindi ka na patungo sa impyerno, kundi patungo ka na sa kalangitan. Ang isang hindi ligtas, brethren, ang pagkakaiba ganito. Paliwanagan mo ng kaligtasan, malulungkot yan. Malulungkot yan. Kasi minsan, napapahiya siya. Pag-usapan natin, pwede ba ipaliwanag namin ng kaligtasan? Ano yung kaligtasan yan? Tapos ngayon, kung napahiya na siya, tatanggap siya, pero wala na, nagreklamo na. Mayroong ganyan na tao, kapatid. Mayroong ganyan tao na pagpaliwanagan mo ng kaligtasan, parang ayaw pa niya. Maghihintay lang daw, ganito, ganyan. Kung ano-anong dahilan, mga kapatid. Not knowing na ang eternal life ay importante sa buhay ng isang tao na pag ikaw ay namatay, saan ka patungo? Maliwanag yan eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish to hell but have everlasting life. Amen.
Iba pag napaliwanagan ng kaligtasan, napipilitang tumanggap, napipilitang nampalataya, pagkatapos malalaman mo lang talaga, bumalik doon sa inuman, bumalik kung saan saan. Bakit? Hindi tama ang kaligtasan niya Tumanggap lang dahil papahiya o ano Pero ang taong tama ang kaligtasan, ang taong tama yung pagtanggap kay Jesus Christ. Tama ba? May tama ang pananampalataya ba? Brad, magbubunga yan. Makikita mo yan, nagsisimba, makikita mo nag-aaral salita ng Panginoon, ganun. Umaawit yan, salita ng may pagbabago ba? Pero ang tao na hindi tama ang kaligtasan, Brad, paglabas niyan, pareho lang, walang pagbabago, walang transformation. So, believe me, alala din yung 4 na binhi, kung saan-saan na punta. Yung isa na punta doon sa daanan, dumaan yung ibon, dinagit lang. O ganun yun. Si Satanas pa, wala nangyari. Anan ba naman? Pagtip, uy, mayroong buto ng Brad. Anong buto yan? Buto to ng mga squash Kuhain natin, dami. Yun, lutuin natin, tapos. Di wala. May pangalawang binhi, saan nalaglag? Na-memorize niyo ba yan? Saan nalaglag? Nalaglag doon sa may mga raming bato. Pambihira. Mayroong awitin na pusong bato. Wala talagang mangyari talaga. Pag ang puso mo kapatid bato, matigas, do not expect that you will be saved. Ayan. Ang salita ng Panginoon, hindi yan tutubo doon. Saan ka ba maglagay na? Brad, magtanim ako, Brad. Ano ang gawin mo pa? Saan mo itanim yan? Pastor, magtanim ako ng anong tanim mo? Bakit ako pinatong sa bato? Wala talaga, hindi. Hindi talaga yung tutubo. Nasa bato ba naman? Pag nakita ng ibon yan, mabilis pa naman ang mata ng ibon. Bilis. Tapos, sunod. Ang pangatlo, saan nalagay? Doon sa maraming mga damo. Ilagay mo raw yung buto doon sa maraming damo. Di ba ma-overpower yan? Ang katotohanan dyan, hindi talaga naligtas yan. Bakit? Wala naman resulta, nag-manifest wala lang din Kung anong mundo, ganun din siya Kunyari, tumanggap, na-overpower, na-overwhelm sa makamundong bagay, ayaw, bumalik ganito. Kala ko ba naman, ligtas yun, Pastor? Bakit? Ayun, nandoon na naman, Yun, layo, Brad. Ang pang-4, Brad, ang binhi, ang salita ba ng Panginoon ba, nalagay doon sa tabang lupa. Bakit? Kasi nga po, yung puso mo walang bato, yung puso mo wala sa daanan, yung puso mo wala doon sa maraming damo, ang mga masamang damo, parang ganyan ba? Ang puso mo, Brad, saan? Tabing tubig. So, ilog talaga dito, ganito, ganyan. Animan mo ng binhi yan. Ganyan ang isang manampalataya. Handa ba? Ready ba? Pag pumasok ang salita ng Panginoon, di ba? Kasi may tubig Ang tubig, kapatid, salita din ng Diyos yan. Aralin mo yung Biblia. Ang tubig, Brad. Kasi yan. And it will spring to eternal life. Kaya no wonder, si kapatid nagbubunga. Nagdadala ng kaluluwa. Tingnan mo si brother nagdala ng because he loves you. Pare ba kaya? Paano kayo naging kumpare? Magkaibigan. Nakala ko kumpare talaga Classmate kami sa dati. Kita mo. Brad, mamaya, huwag kang umuwi ha. Usap tayo dito. Kinurnir na ako ni Pastor. Because God loves you. Ganun yan. God loves you. Look at Zacchaeus. Anong ginawa ni Zacchaeus? Saan ka maghanap na si Hesus Kristo? Baba ka dito! Kain tayo! Saan tayo kakain? Doon sa bahay mo. Diba? Sa bahay mo. Bakit? Kita mo yung pagmamahal ni Jesus Christ kay Zacchaeus? Pagmamahal ng Diyos sa tao. Ibang klase. For God so loved the world.
For God so loved the men. Ganon ibig sabihin. Hindi siya papayag na ang kanyang kinreate, kapatid, basta-basta na lang mapunta ng impyerno dahil kay Satanas. Kaya naman ginawa ni Satanas. Hindi siya basta-basta, hindi siya pumapayag na ang kaluluwa, ang tao ba na kinreate niya, mapunta na lang sa kailangan mayroon siyang backup plan. Ginawa niya. Oh. Ganon. Pero ang requirements, palataya ka. Mamili ka talaga. Dahil kung ayaw mo naman, wala kang magagawa. Ano bang magagawa ng Panginoon kung ayaw kong tumanggap? Pastor, anong magagawa mo kung ayaw kong makinig sa'yo? Wala talaga, kapatid. Wala talaga akong magagawa din. Magsalulupasay ako dyan. Oh. Di ba? Okay. Tapusin na natin. Matapos natin, tapusin natin next week. So, Jesus Christ was called Jesus of Nazareth, the man Christ Jesus, the second man, the prophet of Nazareth, the carpenter, the man, the master, Nazarene. Yan ang given name to Jesus Christ. Now, next week, pag-aralan pa rin natin, continuous, part 2. Jesus Christ was given a human names and titles. Next week, ang pag-aralan natin dalawa. Kasi itong una at saka pangalawa is like included in the doctrine of eschatology. Alright? Yung the Son of Man. Okay? Kasi yung the Son of Man is mentioned in the Bible, brethren, 80 times. 80 times in the New Testament. The title is used over 80 times in the New Testament. Jesus himself, out of that 80 times, Jesus himself using that name 40 times. Okay? The Son of Man. 40 times in the New Testament, Jesus Christ mentioned it. Okay? So, yan ang pag-aaralan natin next week. Amen ho ba mga kapatid? May mga tanong ho ba kayo about the human names given to Jesus Christ and titles? There be none? Wala. Dalawa lang daw yun eh. It's either a teacher bobo. Okay. Okay, hindi nakinig yun. Hindi naman yata. Okay, maintindihan kayo mga kapatid. Ngayon ba, maliwanag ko ba sa inyo? Okay. So, ituloy lang tayo sa pag-aaral. Walang problema. If there is no any other question, let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, sa salita, Panginoon. Jesus Christ was given a human names and titles. Salamat, Panginoon, because He is also man and also 100% God. 100% man, 100%. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Pahin po ang inyong pangalan. Patuloy mong gabayan ang church na ito, ang bawat isa. Patuloy mong ingatan. Patuloy mong arugain, O Lord. Pagmamahal na itinuro niyo po sa amin, nawa ito'y magbubunga. Nawa ito'y mangingibabaw sa bawat isa. Sa church na ito, sa aming pamilya, asawa, aming mga kapatid. Lahat ng ito ay aming samot dalangin, O God, sa pangalan ni Jesucristo naming Panginoon at tagapagligtas. Break time, mga kapatid. 1 o'clock, umpisa tayo. Big 7